Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang latest, nag-iinit at talaga namang nagbabaga na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay kasalukuyan na nandito at vinavlog ni Kalingap Val ang lolo ni Ate Erica na si Lolo Miguel. Dito nga ay makikita natin ang panayam at ang mga sinasabi o nirereklamo ni Lolo Miguel tungkol sa kanyang apo na si Ate Erica. Kasalukuyan na ngang nilalantad ng tita ni Ate Erica ang mga tunay na nangyari simula umalis sila sa Kalingap. May in what? Tapos may tricycle. Talaga si Sheila, hindi po namin alam kung kanino nakapangalan. Yung lote. Anong lote? Yung lote sa dahil. Yun ang gusto ko rin malaman. Alamin natin lahat. Basta po nalaman lang po namin, bumili silang mag-asawa ng lote sa dahil. Pero sinabi itong motor para sa pamilya. Yung tricycle. Saan yung tricycle ngayon? Nino? Si Sheila May. Ilan ba anak ni Sheila May? Isa lang. Ano trabaho ng asawa niya? Wala po. Wala. Pero magandang buhay ngayon. Sabong-sabong lang yun. Pag may sabungan niya, kalabas na yun. Pag may sabong nalain, tulukoy yung asawa. Kaya mga masamasada. Silang gumamit sa private motor yun? Private na tricycle? Kinan daw po yun. Kinunan ng prangkisa. Saan? Wala ko kung totoo at Ang prangkisa pag uuwi dito, may kapal. yung number. Ang prangkisa tayo, alam mo magkano? 300,000. Siguro yung prangkisang yun, ang kayakong kung pagka-piki yun. Gawa ng pag-uuwi dito, tatapalan ng pati. Papunta doon, nulugay siguro asawa, mga masada, tatanggal. Hindi naman po sila nagkikwento sa amin kung ano, bakit nagugulat na lang po kami na may tricycle na. Nagulat po kami, may motor na. Nalaman na lang po namin, may lote na po sa dait. Wala naman pong ano sa amin sila na, o tita, lola, ganito. Wala po. Sila lang po. Ang nakakaalam sa lahat ng transaksyon. Sila Okay. Basta po pagdating ng magkapatid na yun, kasama. Parang na-leave behind kayo hindi kayo inaalala. Ay, di bali wala po sa naman ako sa gatong hirap. Ayan po, basis ako sa taga katandungan. Wag lang yung pabitangan kayo. Huwag lang kayo sasabihan ng gayon. Tapos ang dami sa post sa social media na patama sa inyo. Yan nga po. Yan nga po yung masakit po kumakalat po tapos nalalaman po siyempre po ng mga kamag-anak. Nang isip po nila sa amin, meron kami. Magulang ko po. Kaya yung dun po ako na nag-post na po talaga, nagpadala na ng video para po matuldo ko na kung sino po talagang may sala. Kinuwento nga dito ng tita nila Ate Erica na nung una ay okay pa naman daw sila nila Ate Erica hanggang sa umalis na sila nang walang paalam sa bahay at sa mga tao na nagaruga sa kanila. Sinundan pa nga ito ng pagpapavlog nila Ate Erica sa e-lovers at sa vlog nito ay marami daw mga maling impormasyon na binibigay. Katulad nilang ng sinasabi nila na sinusustentuhan pa rin daw nila sila Lolo Miguel kahit hindi na. At ang katotohanan ay talagang iniwan na nila sila Lolo Miguel at ang iba nilang kamag-anak pagkatapos sila magkaroon ng bahay. Kung ay huwag kang magparahambog at walang katotohanan yan. Sino ba ikaw, hindi kita kakilalang tao, ba't papasok ka sa pamilya namin? Naiintindihan mo kung sino nagpalaki sa dalawang yun? Pinalaki mo ba yun? O ikaw ang nagpa-eskwela? Yun ang mensahe ko sa iyo. Ate, ano mensahe mo kayo yung Torres? At maraming pagbabanta sa iyo Yun po, galit po sila sa akin dahil kasi dati po nag-post po ako noon sa ano po noon nung reactor po na sabi ko tumigil na kayo niyan na pambabanta sa pamilya ko dahil pag po ako napuno ilalabas ko ang tunay na tinatago ng ano ninyo iniidolo. Pero hindi pa rin kayo tumigil kaya ako nag-post na para huminto naman ang ginagawa sa akin.
alam bakit siya nakikialam sa pamilya niyo niya eh. Taga saan niya? Pinapalabas po kasi niya lagi, Kuya Bal, si Erica. Lagi daw po dito. Maganda ang pakisama namin. Maayos pa daw po kami. Gusto po kasi niyang panindigan namin na oo, kahit naman po pumupunta dito si Erica. Nagbibigay daw po sa amin ng sustento si Erica. Gusto po nila. Hindi naman. Oo, hindi naman. Nasa totoo lang naman po ako. Kaya po ako nagsasalita ng ganito. Nagtrabaho daw si Erica, siya daw nagbibigay sa amin, siya daw ng suporta. Yung yun, butog yun. Sabi ni Ini, Torres? Oo, yan o. Hingid ko dyan. Hindi naman. Wala yan, wala. Nagtrabaho yan para sa kanila at sa kanya lang. Hindi ka nag-i-interest na bigyan kami. Ay, ako'y marunong din ako may kahit para ba anong hanap buhay. Siya lang naman, meron din naman ako. Ayaw yung tiyahin ko, nakapagsasabi rin yan. Siya rin ang nakakita ng pera na dinala dito. Kung sino ang tumanggap ng pera, tulog kami. Sa anong pera yung galing kanino? Kay Sir John A. daw po. Magkano? Yun na po, hindi po alam ng tiyahin ko. Para saan daw yun? Yung papabahay po. Sa lupo. Kasi siya daw po nakakita. Habang ganyan yung mga kabutugan ng mga Talagang makikita nga natin ang galit dito ni Lolo Miguel sa mga nanghihimasok daw sa buhay nila. Katulad na lamang daw ng mga kumakampi kay Ate Erica na kung ano-ano daw na mga kasinungalingan ang sinasabi. Talagang makapagpapatunay daw si Lolo Miguel at ang iba pa nilang kamag-anak na hiniwan nila Ate Erica kung ano ang katotohanan. Dahil lang puro sinasabi daw nila Ate Erica at ng e-lovers ay puro kasinungalingan daw. Kay Sir John A. daw po. Magkano? Yun na po, hindi po alam ng tiyahin ko. Para saan daw yun? Yung papabahay po. Sa lupo. Kasi siya daw po nakakita. habang ganyan yung mga kabutugan ng mga samahan nilang yan. Pasok siya ng hindi niya naiintindihan ang buhay ng may buhay. Nakikialam sila. Nakikialam ka sa amin ay hindi naman niya alam ang katotohanan na kung saan naglaki ang mga bata niya, hindi niya alam ang buhay niyan. Siya nagpalaki yan. Kaya alam kung kanyang mga batang yan. Noon, malanga pa sa amin yan. 1 taon pa lang yan, katimbang lakad. Si Silami, 2 taon pa lang, ako ang tagalaba. Tulong-tulong kami mag-asawa. Yung ina, nagkapakasarap sa Maynila. Sabihin naman ng ina, nagkapadala. Mako naman bagay yun, sapat naman bagay yung padala niya 1,000. Otro dadating 3 buwan. 1,000 ulit. 700, 500. Isipin daw po ninyo kung makakasapat naman yun. Yung hirap po, nandoon na. Naroon na. Ikaw ang tiis, Pagkain ng mga bata, baon, sundo. Hindi na naisip, tapos papasok rin ng gayon. Hindi man niya ka ano-ano yun. Wala siyang alam sa mga batang yun. Kaya yung imitoris niya, butog yan. Napasok yun sa gayong mga sitwasyon, hindi man niya alam. Ba't nakikialam siya sa pamilya niyo? Yun nga po ang hindi ko alam. Baka kung pamangkin niya. Alam ang buhay ng magkapatid. Yung paninira sa social media, pwedeng i-demanda natin yun. Ay, kung po, hindi pwede yun. Ano? Po. Kasi kayo ang i-demanda, wala makang ginawa kasalanan. Wala akong kasalanan dyan. Bakit? Kayo ang sinisiraan. Kami ang paparatang ng kung ano-anong mga kasinungalingan niya. Hindi ko man... Yung pirang niya, wala man akong hinawakan ko yan. Pero ibinili ko talaga ang utos nila. Nagpirma ko sa... Ako napirma doon sa hardware. Ako nag-receive ng ano. May mga resibo yun. Meron po yun. Nakay sila may po. May hawak. Binibigay ko ni Papa. Tapos po nung nasa ospital na si... Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest, nag-iinit at talaga namang nagbabaga na issue ni Ate Erica kasama ang kanyang lolo at ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!